Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking Day 59 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang devotion mo natin ngayong araw ay ang panibagong series about the Lordship of Christ over all, at ang topic po natin ngayong araw, September 24, 2024 ay Jesus claims all our service. At ang scripture po natin ngayong araw ay Colossians 3:22 22 to 24. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye in on you and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work it all with all your heart, as working for the Lord, not human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is Lord Christ you are serving. Sa Tagalog naman po, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakikita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong magpakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Teaching number 1. Serving the Lord includes all kinds of works. Sabi naman po dito na ang pag-serve natin sa ating Panginoong Diyos ay kasama dito ang mga ginagawa natin iba't ibang trabaho. Pag tayo daw po ay nagtatrabaho, ay ibigay po daw natin yung buong puso natin sa trabaho natin. Dahil pag nagtatrabaho daw po tayo, ay ito po yung pag-serve natin sa ating Panginoong Diyos. Siya lang po ang may kapurihan sa mga iba't ibang ginagawa na nating trabaho. And teaching number 2, serving the Lord must come from the heart. Sabi naman po dito, pag tayo daw po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay dapat po na ibigay natin yung buong puso natin sa trabaho natin, sa paglilingkod natin sa Kanya. Kaya isipin po natin na pag may ginagawa po tayong trabaho, ay naglilingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po na ibigay natin yung ating buong puso sa ginagawa natin or sa trabaho natin. Teaching number 3, serving the Lord comes within its own reward. Sabi naman po dito, pag tayo daw po, 'di ba, ay nagtatrabaho, ay naglilingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil kaya nga po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay binibigay natin ito ng buong puso, ay bibigyan po tayo ng reward ng ating Panginoon Diyos. Or pag tayo po ay pinaglilingkuran natin siya at alalahanin natin na pag kakaloob tayo ng ating Panginoong Diyos ng gantimpala or reward na inilaan niya para sa iyo, dahil nga naglilingkod tayo ng totoo sa Kanya at sa mundong ginagalawan natin, dahil ang mundo po natin ay sa ating Panginoong Diyos po ito. At application number 1, redefine our concept of worship and service. Sabi po dito na i-define po natin yung concept of worship and service. Sabi po dito na ang worship po ay hindi lang pagkanta, paggigitara, or pagsayaw. Ang worship daw po ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na ginagamitan ng mga bagay or makabahay na gawain, at ang lahat po ng mga ginagawa natin ay ito po ay paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos na dapat ay labag sa loob natin or sa puso natin. Application number 2, submit all our works under the Lord Jesus.
Sabi naman po dito na ang lahat daw po ng ginagawa nating trabaho or paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay dapat po iniilalim po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, tayo pag may ginagawa. Application number 2. Submit all our works under the Lord Jesus. Sabi naman po dito na ang lahat daw po ng ginagawa nating trabaho or paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay dapat po iniisalalim po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya po tayo, pag may ginagawa tayo, ay ibigay natin ang buong puso natin sa ginagawa natin dahil ang mga trabaho na ginagawa natin ay sinasabi natin ito under the Lord Jesus, or ginagawa natin yung trabaho natin under the Lord Jesus. And application number 3, use our word to make this world a better place. Sabi naman po dito na kapag tayo po ay naglilingkod or nagtatrabaho sa mabuting paraan, at yung pagtatrabaho natin ay galing sa buong puso natin, ay ang ginagawa po natin na ito ay ginagawa po nating better at maganda ang mundo, dahil ang mundo daw po ay ang buong mundo ay pagmamay-ari po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ginagawa po natin na ang tama, ang mga trabaho natin ay pinapaganda po natin ang ating mundo or mundo ng ating Panginoong Diyos. Pag tayo daw po ay nagtatrabaho ng tama at maayos, ay tinutulungan po natin mapaganda yung mundo ng ating Panginoong Diyos. And discussion, what is the importance of knowing Jesus as the Lord over all our activities? Para po sa akin, na importante po na malaman natin na si Jesus yung sa Kanya tayo naglilingkod kapag gumagawa tayo ng mga trabaho natin or mga activities natin sa buhay natin. Dahil kapag po tayo ay nagtatrabaho, minsan hindi po natin naaalam na para po pala iyon sa ating Panginoong Diyos, at ngayon na alam na natin, ay mas pagbubutihin natin yung trabaho natin, dahil ito pong pagtatrabaho, dahil ito pagtatrabaho ka lang natin ay paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, dahil ang mundo ay pagmamay-ari niya, at pag tayo po ay better or maganda po yung pagtatrabaho natin, ay pinapaganda po natin yung mundo ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, importante po na malaman natin na pag tayo po ay nagtrabaho or naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay naglilingkod na po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.